So, lahat po na mayroong mga katanungan for counseling, maaari po kayong tumawag dito po sa 0909-796-6512 o 0995-180-1817. Yan po yung mga contact number na maaari yung patawagan kung kayo po may mga katanungan o nais po kayo panalangin. Dahil po mga magagawa, handa po kayo paglingkuran anumang oras at kayo po handa kayo panalangin sa pangalan po ng ating dakilang Diyos. At tayo po mga minamay, dadako na po sa pinakamahalagang bahagi po ng programa nito. Ito po yung pakikinig at pag-aaral ng mga salita ng Diyos sa ating mapakinggan sa mga oras nito. At ito po ang ating audio preacher, ating Brad Baraboy Kaluya. Praise the Lord. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you sa ating beloved MC, beloved Brother Bong. At minsan pa maminamahal ang pinakamataas na pagsamba, pagpupuri, pagluwalhati ay para sa ating dakilang Diyos natin pinaglilingkuran, sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Nagpapaabot po ko mga minamahal ng pagbati sa lahat po ng mga minamahal po natin mga kapatid, sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa lahat po ng mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, bagay sa labas ng ating bansa, mga kapatiran natin dyan sa ibayong dagat. Kumusta na po kayo? Ingat po kayo dyan. At nagpapaabot din po kong dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang ni Evangelista, beloved Evangelist Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, magandang gabi po. At sa patuloy po natin pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ang pinakamataas na pagsamba ay para sa ating dakilang Diyos. Kahit lima naman, manalangin po muna tayo mga minamahal at minsan pa maunawaan natin ang kanyang mga banal na salita. Tayo po'y manalangin. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoong Kristo, kami po humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakamali, pagkakasala. Dakilang Diyos, patawarin mo po kami. Ano man po ang aming mga naisip, nagawa na banggit ang aming mga labi. Malapanginoon, gawin mo kami karapat dapat magdala ng banal at sagradong salita. Kayo po maglagay ng mga salita mo sa aming bibig. Bigyan mo ng pananampalataya, malapang ng lahat ng mga nakikinig. Lalo na po ang mga may taglay na karamdaman, may mga taglay ng mga problema, suliranin, dakilang Diyos. May mga inilalapit sa iyo, malapang abutin mo po sila ng dakilang kapangyarihan. At aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind up our darkness in Jesus' name. Amen and amen. Purin po ang ating pinakamamala pa nung maminamahal natin pambasahin mo ng ating pambungad na talata. Mateo 19, talatang 16 hanggang 24. Dito po sa Mateo, ang kabanatay 19, talatay 16 hanggang 24. At narito, lumapit sa kanya ang isa at nagsabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang gan? At sinabi niya sa kanya, Bakit mo tinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti, tatapwat kung ang ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Sinabi niya sa kanya, alin-alin, at sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi sa di katotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sinabi sa kanya ng binata, ang lahat ng mga bagay na ito ay naganap ko. Ano pa ang kulang sa akin? Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, humayo ka, ipagbili mo ang iyong tinatangkilik, ang tinatangkilik mo at ibigay mo sa mga dukha at magkaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Datapwat nang marinig ng binata ang ganitong pananalita, ay yumaon siyang namamanglaw sapagkat siya isang may maraming pag-aari. At sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, katotohanang sinasabi ko sa inyo, mahirap na makapasok ang isang taong mayaman sa kaharian ng langit. 24. At muling sinasabi ko sa inyo, magaan pa ang isang kamilyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa isang taong mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Amen. Amen. Purin po ang ating pinakamamahal pang maminamahal ang ating pong paksa ay pamagatan po nating lovely but lacking. Lovely but lacking. Ibig sabihin kaibig-ibig ngunit may kulang. Dito po maminamahal ay natungayan po natin yung katangian ng tinatawag po maminamahal na the young rich man. Siya po maminamahal ay kaibig-ibig. Siya po maminamahal isang sabi nga
Siya po ay napakaraming abilidad, splendid youth, brilliant, good looking, get riches, high social position, mass ease, comfort of living, and good moral life. Nasa kanya na maminamal ang lahat ng katangian, isang napakatalino, napakayaman, kaibig-ibig. Ibig sabihin nito ay charming, admirable. Ibig sabihin nais ng mga kababaihan, maminamal na ito'y mapaibig. Nasa kanya na lahat, mga minamahal. Ngunit sabi nga ng Banal na Kasulatan, maminamahal, but he lack one thing. Mayroon pong isang kulang sa kanya, maminamahal. At ang sabi, siya po ay nag-aalala. Yung pong kulang sa kanya, maminamahal, bagamat nasa kanya. Sabi ng Biblia, maminamahal, behold, one came and said unto him, good master. Sabi rito, maminamahal ng Banal na Kasulatan, ito pong lalaking ito, maminamahal, ang kulang pa sa kanya, yung kaligtasan, yung buhay na walang hanggan. Kaya bagamat nasa kanya na lahat, maminamahal, pero alam niya, maminamahal, na mayroon pang kulang sa kanya. Ito po yung kaligtasan. At ang kaligtasan ito po yung buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Ang sinabi niya, mga minamahal, sinabi niya sa talata, Panginoon, sabi, anong gagawin ko upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan? Sabi niya, maminamahal sa talatang 16. Sabi rito, Guro, anong mabuting bagay na gagawin ko upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ito po yung kulang pa sa kanya, maminamahal. Kaya sabi ng Biblia, or what shall profit a man if he gain the whole world, but suffer and lose his own soul? Sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanya, maminamahal, bakit tinatawag mo kong mabuti? Wala namang ibang mabuti kundi ang Diyos. Tignan niyo, maminamahal, napaka mapakumbaba ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit sinasabi na po ng Banal na Kasulatan, kung mababasa niyo ang 1 Peter chapter 2 verse 21 and 22, ang ating pinakamamahal na Panginoon ay hindi po nasumpungan ng kasalanan. Sabi, hindi nasumpungan ng daya ang kanyang bibig. Katunayan, sabi ng Biblia, maminamahal, kung mababasa din natin ang 2 Corinthians 5:21, sabi diyan, na siyang walang sala ay inaring may sala dahil sa atin. Ibig sabihin, maminamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon ay napakamapakumbaba. Sinabi niya, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Why callest thou me good? There is none good but one. Walang namang ibang mabuti kundi ang Diyos. Ang ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal, bilang siya po'y Diyos na nagkatawang tao, hindi po siya nagkasala. Pero hindi niya sinabi, mga minamahal, na siya hindi nagkasala. Sinabi niya, bakit mo ko tinatawag na mabuti? Wala namang ibang mabuti kundi ang Diyos. Sabi rito sa 1 Peter chapter 2 verse 21 and 22 at 2 Corinthians 5:21, sinabi diyan, ang ating pinakamamahal na Panginoon, bagamat walang kasalanan, hindi siya nagkasala, hindi siya nasumpungan ng daya sa kanyang bibig, pero dahil siya'y napakamapakumbaba, sinabi niya, bakit mo ko tinawag na mabuti? Walang ibang mabuti kundi ang Diyos. Kaya nga sabi ng Roma 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. Ang lahat ay hindi nakaabot sa kalutian ng Diyos. Mismo ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo bilang tao, dahil siya Diyos na nagkatawang tao, bilang tao, maminamahal, hindi niya inari na siya'y matuwid, maminamahal. Dahil sinabi ng Roma 3:10 at 3:23 na wala namang matuwid, mga minamahal, wala kahit isa. Ang lahat ay hindi nakaabot sa kalulatian ng Diyos. Kaya libasahin muna natin itong 1 Peter 2:21 and 22 at 2 Corinthians 5:21. Kaya libasahin natin. Dito po sa aklat po ng ikalawang Pedro, talatang 21, 2:21-22, sabi dito, sapagkat sa ganitong bagay tayo tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo iniwanan ng halimbawa upang kayo magsunod sa mga hakbang niya. Na siya hindi nagkasala o nasumpungan man ng daya ng kanyang bibig. Dito po sa ikalawang Korinto, kabanata 5, talata 21, yaong hindi nakakikilala
ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo maging sa kanya'y upang tayo'y maging sa kanya'y katuwiran ng Diyos. Amen. Amen. Maliwanag, maminamahal, na ang ating pinakamamahal na Panginoon ay hindi nagkasala. Hindi siya na kinasumpungan, anandaya sa kanyang bibig. Walang kasalanan ang mahal na Panginoon. Pero sinabi niya, bakit mo ko tinawag na mabuti? Wala namang ibang mabuti kundi ang Diyos. Ibig sabihin, napaka-mapakumbaba ng Diyos na nagkatawan tao. Kasi bilang tao, gusto niyang ipaalam sa lahat, maminamal bilang tao, na talagang wala pong matuwid, wala kahit isa. Lahat ay hindi nakaabot sa kalulatian ng Diyos. At ang sabi ng verse 18 and 19, maminamahal, sinabi rito, mga minamahal, at sinabi niya sa kanya, alin-alin ang utos. Kung ibig mong pumasok ng buhay, ingatan mo ang utos, sabi ng mahal na Panginoon, dito sa lalaking mayaman. Ang sabi ng the young rich man, alin-alin ang mga utos, sabi ng mayaman. Sabi ng ating mahal na Panginoon, thou shall do no murder, wag kang papatay. Thou shall not commit adultery, wag kang makikiapid. Thou shall not steal, wag kang magnanakaw. Thou shall not bear false witnesses, wag kang sasaksi sa hindi katotohanan. Igagalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Honor thy father and thy mother, and thou shall love thy neighbor as thyself. At iibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Alam niyo, maminamahal, ito pong binatang ito ay inangkin niya, maminamahal, na nagawa niya po ito. Nagawa niya na raw mula sa kanyang pagkabata. Sinabi ng binata, sabi, maminamahal, ang lahat ng mga bagay na ito'y ginanap ko na. Ano pa ang kulang sa akin? Talagang gusto niya, maminamahal, na talagang maniguro patungkol po sa kaligtasan. Gusto niya talagang tiyakin, maminamahal, kung siya po ay may buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Sabi niya, mula ng aking pagkabata ay ginanap ko na ang lahat ng mga bagay na ito. Ano pa ang kulang sa akin? Gusto niyang malaman kung ano ang kulang sa kanya, maminamahal. At dito po sa pagkakataong ito, maminamahal, masasabi po natin na talagang hindi po nagsasabi ng totoo ang binatang ito. Bakit? Maminamahal, gustong patunayan ng ating pinakamamahal na Panginoon na ang binatang ito ay nakasunod sa kanyang sinasabi, na sabi niya, mula ng aking pagkabata, ginanap ko na ang mga bagay na ito. Ano pa ang kulang sa akin? Alam ng mahal na Panginoon na nagsisinungaling yung binatang ito. Kaya sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoon para subukin siya kung talagang nasunod niya ang mga bagay na ito, at para malaman niya, ipaalam ng mahal na Panginoon Jesucristo na mayroon pang kulang talaga sa kanya. Sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, sabi, kung gusto mong maging sakdal, kung ibig mong maging sakdal, lumayo ka. Ipagbili mo ang iyong tinatangkilik, ibigay mo sa mga duka, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit, at pumarito ka at sumunod sa akin. Grabe, napakabigat para sa binatang mayamang ito, the young rich man, yung sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero alam nyo, maminamahal, hindi sa lahat ng gustong aakit sa langit, ganito ang iuutos ng ating mahal na Panginoon. Ito'y inutos ng ating pinakamamahal na Panginoon bukod tangi sa binatang ito. Hindi lahat ng gustong pumasok sa karyan ng langit, ganito po ang ibibigay, mga minamahal, na task ng ating mahal na Panginoon. Ito pong sinabi ng ating mahal na Panginoon, sinabi niya lang ito para, maminamahal, mapatunayan niya sa binatang ito na naganap niya na ang lahat ng buong utos. Imagine, maminamahal, sabi niya, mula pagkabata, naganap ko ng mga bagay na ito. Huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalunya, igagalang mo ang iyong ama at ina, at iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sabi ng John chapter 2 verse 24 and 25, kilala ng mahal na Panginoon ang lahat ng tao. At nakikilala ng mahal na Panginoong Jesucristo ang binatang ito na hindi po totoo yung kanyang sinasabi. Kaya ibinigay sa kanya yung task na ito, yung utos na ito, na kung gusto mo maging sakdal, ipagbili mo ang iyong tinatangkilik, ibigay mo sa mga duka, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit, at pumarito ka at sumunod ka sa akin. Kasi dito, sa pamagitan ng utos nito, mapapatunayan talaga ng mahal na Panginoon na ang binatang ito ay
hindi nagsasabi ng katotohanan. Kasi kung nagsasabi ito ng katotohanan, magagawa ng binatang ito, mga minamahal, yung ipagbili lahat ng kanyang tinatangkilik sapagkat siya'y napakaraming pag-aari. Magagawa ng binatang ito na ipagbili ang kanyang tinatangkilik at ibibigay sa mga duka at maglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Magagawa niya kasi kung iniibig mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili, magagawa mo yan. Kung totoong naganap mo na lahat ng utos na yan, talagang magaang lang para sa iyo yung ipagbili ang iyong tinatangkilik at ibigay sa mga duka. Kasi sabi rito, maminamahal, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kung talagang iniibig mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa sarili mo, ay magaang para sa iyo yan. Na ipagbili mo ang iyong kayamanan at ipabigay mo sa duka. Pero gustong patunayan na mahal na Panginoon, mga minamahal, na hindi nagsasabi ng totoo ang binatang ito. Kaya ito po yung ibinigay na task sa kanya. Ipagbili lahat ng kanyang tinatangkilik para patunayan ng mahal na Panginoon na ang binatang ito ay hindi nagsasabi ng totoo na naganap niya na ang lahat ng utos mula pagkabata. Dahil sabi ng John 2:24 and 25, nakikilala ng mahal na Panginoon ang lahat ng tao. Kilala niya kung ito ay talagang nagsisinungaling o ito po ay nagsasabi ng totoo. Basahin po natin. Dito po sa Katahuan, Kabanatang 2, ang talatay 24 hanggang 25, tatapos si Jesus sa kanyang sarili ay hindi hindi rin nagtiwala sa kanila sapagkat nakikilala niya ang lahat ng mga tao, sapagkat hindi niya kinakailangan na ang sinuman ay magpatotoo tungkol sa tao sapagkat nalalaman niya ang sinaloob ng tao. Amen. Ang sabi rito, datapot si Jesus sa kanyang sarili ay hindi rin nagkatiwala sa kanila sapagkat nakikilala niya lahat ng mga tao. Kilala ng mahal na Panginoon lahat ng tao. Alam niya ang kanyang mga isip. Nababasa niya ang iniisip ng tao sapagkat ang Diyos po, ang mahal na Panginoong Jesucristo ay omniscient God, all-knowing God. Sabi, sapagkat hindi niya kinakailangan na ang sino man ay magpatotoo tungkol sa tao sapagkat nalalaman nga niya ang isinasa loob ng mga tao. Kaya nakilala ng ating mahal na Panginoon, alam ng mahal na Panginoon na ang binatang ito hindi nagsasabi ng totoo. Kilala niya ito. Kaya ito yung ibinigay na utos sa kanya. Sabi, kung ibig mong maging sakdal, humayo ka, ipagbili mo ang yung tinatangkilik, ibigay mo sa mga duka, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Kaya nga, maminamahal, ito yung kulang sa binatang ito. Iyan ang kulang niya. Wala talaga siyang pag-ibig sa kapwa. Kasi kung may pag-ibig siya sa kapwa, gaya ng pag-ibig niya sa kanyang sarili, magaan para sa kanya yung inutos ng mahal na Panginoon. Kaya, sinasabi ko sa inyo, maminamahal, hindi lahat ng mayaman, ganito ang iuutos ng mahal na Panginoon. Bukod tangi lamang to itong binatang mayamang ito sapagkat nagmalaki siya. Nasabi niya, mula ng aking pagkabata ay naganap ko na po. Nasunod ko na po ang utos na ito. Ano pa ba ang kulang sa akin? Ito po isang malaking pagsisinungaling. Kaya nga, maminamahal, kung gaano kabilis ang paglapit niya sa ating pinakamamahal na Panginoon, ganun din kabilis ang kanyang pag-alis. At siya po, sabi ng banal na kasulatan, siya ay nanlulumo. Siya ay nalungkot, mga minamahal, na umalis sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi niya magawa. Ang sabi ng Mateo Kapitulo 19, talatang 22 hanggang 24, sabi, datapot na marinig ng binatang ito, ang ganitong pananalita, ay yumaon siyang namamanglaw. Yumaon siyang namamanglaw kung gaano kabilis ang paglapit niya sa mahal na Panginoon para itanong kung paano magmana ng buhay na walang hanggan. Ganon din siya kabilis na umalis sa harapan ng mahal na Panginoon, na sabi, siya po, maminamahal, ay yumaong namamanglaw sapagkat siya ay maraming pag-aari. Kaya sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanya, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, katotohanan sinasabi ko sa inyo, mahirap makapasok. Sabi ko, totoo, sinasabi ko sa inyo, mahirap makapasok ay isang taong mayaman sa kaharian ng langit. At muling sinasabi ko sa inyo, magaan pa ang isang kamelyo na dumaan sa butas ng karayom. Magaan pa ang kamelyo papasok sa butas ng karayom kaysa ang taong mayaman na pumasok sa kaharian ng langit. Tandaan nyo, maminamahal, ang taong umiibig sa kanyang kapwa, umiibig sa kapwa nang higit sa kanyang sarili, mga minamahal, ang katunayan niyan, kaya niyang ipagbili ang kanyang ari-arian
maminamal, para sa kanyang kapwa at ibigay ang kanyang mga tinatangkilik. Kaya nga, gusto lang patunayan ng ating mahal na Panginoon kung nagsasabi nga ng totoo ang binatang ito. Kaya nga sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag umasa tayo sa ating kayamanan, ay hindi tayo mga minamahal magtatagumpay para makapasok sa kaharian ng langit. Sabi ng Psalms 52 verse 7, tapos itaas natin ang verse 5 and 6, at mamaya ianda po natin ang Lucas 12 talatang 21, ang nagpapakayaman sa kanyang sarili, hindi mayaman sa Diyos. Sabi, mga minamahal ng Psalms, basahin natin 52 verse 7, at itaas natin ang 5 and 6, ang mga taong umaasa sa kanilang kayamanan ay, sabi rito, huhugutin ng Diyos sa lupain ng mga buhay. Hindi ka magmamana ng buhay na walang hanggan. Sabi rito, Psalms, basahin natin Psalms 52 verse 7, taas natin ang 5 and 6. Dito po sa awit, Kabanata 52, talata 7, itaas sa 5 at 6, ganito po pagkasabi, narito ang tao ay hindi ginagawang kanyang katibayan ang Diyos, kundi tumitiwala sa kasaganaan ng kanyang mga kayamanan at nagpakalakas sa kanyang kasamaan. 5, ilulugmok ka rin gayon ng Diyos magpakailanman, itataas ka niya at ilalabas ka sa iyong tolda at bubunutin ka niya sa lupain na may buhay sila. 6, makikita naman ng matuwid at matatakot at tatawa sa kanya na magsasabi. Amen. Dito po sa Lucas, Kabanatang 12, talatang 21, kayon nga ang nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili ay hindi mayaman sa Diyos. Amen. Ang nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili ay hindi mayaman sa Diyos. Gayun nga, ang nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili ay hindi mayaman sa Diyos. Kaya nga, ang mga taong umaasa sa kanilang kayamanan at hindi umaasa sa Diyos, sabi rito, mga minamahal, hindi niya ginawang katibayan ng Diyos, kundi tumiwala sa kanyang kasaganaan ng kanyang kayamanan at nagpapalakas sa kanyang kasamaan. Sabi, ilulugmok ka rin gayon ng Diyos magpakailanman. Itataas ka niya, ilalabas ka sa iyong tolda at bubunutin ka niya sa lupain ng mga buhay. Ibig sabihin, aalisin ka sa mundong ito. At wala kang madadala kahit isa. Kung paano kang lumabas dito sa mundo na walang dala, babalik ang taong mayaman na walang dala. Ni singkong kusing, maminamahal. Kaya nga sabi ng Banal na Kasulatan, kung ang tao po, maminamahal, ay maglilingkod sa kanyang kayamanan at maglilingkod sa Diyos, sabi ng Biblia, mga minamahal, hindi siya makapapasok sa kaharian ng langit. You cannot serve two master. Sabi ng Mateo 6:24, hindi ka pwede maglilingkod sa dalawang Panginoon, ang maglingkod sa kayamanan at maglingkod sa Diyos. You cannot serve two master. Kindly, isingit natin sandali, Mateo 6:24. Dito po sa Mateo, Kabanata 6, talata 24, sabi po rito, sino man hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapuputan niyang isa at ang ibigin ng ikalawa o kay magtatapat sa isa at pagkawalang halaga ang ikalawa, hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Amen. Dito po, maminamal, matutungayan nyo, isang mayaman din. Ito po si Zacchaeus. Napakayaman din ito. Pero ang kanyang kayamanan ay galing po sa masama. Pero nung siya po, maminamahal, ay nakarinig ng banal na salita ng Diyos, hindi na sinabi ng malapang nun ay pagbili niya ang kanyang ari-arian. Sapagat ang taong umiibig sa kanyang kapwa, maminamahal, hindi na kailangan utusan ng Diyos na ipagbili ang kanyang kayamanan. Yung pag-ibig niya sa kanyang kapwa ang mag-uudyok sa kanya, mga minamahal, na tumulong sa mga mahirap. Tingnan niyo sa Lucas Kapitulo 19, talatang 2 hanggang 4, talo ng 8 hanggang 10. Si Zacchaeus hindi na inutusan na malapanong Kristo na ipagbili ang kanyang ari-arian at ibigay sa duka. Pusa niyang ginawa, maminamahal. Sabi rito sa Lucas 19, talatang 2 hanggang 4, talo ng 8 hanggang 10. Kusa niyang ginawa yun alang-alang sa pag-ibig niya sa kanyang kapwa. Basahin po natin. Dito po sa Lucas, Kabanata 19, talata 2 hanggang 4, talon sa 8 hanggang 10. At narito isang lalaki na tinatawag na pangalang Zacchaeus at siya isang puno ng mga maniningil ng buwis at siya'y mayaman at
pinagpipilitan niyang makita si Jesus kung sino kaya siya. At hindi mangyayari dahil sa maraming tao sapagkat siya'y pandak. 4. At pumakbo siya sa unahan at umakyat sa isang punong kahoy na sikomoro upang makita siya sapagkat siya'y magdaraan sa daang yaon. 8. At si Sakeo ay nagtindig at sinabi sa Panginoon, "Narito, Panginoon, ang kalahati ng aking pag-aari ay ibibigay ko sa mga dukha. At kung sakalit makasingil akong may daya sa kaninumang tao, ay sasauli ko ng makaapat." 9. At sinabi sa kanya ni Jesus, "Dumating sa bahay na itong ngayon ang pagkaligtas sapagkat siya'y anak din naman ni Abraham. 10. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala." Amen. Amen. Ito mga minamahal si Zacchaeus. Mayaman din po yan. Napakayaman din po ni Zacchaeus, mga minamahal. Sinabi ng Banal na Kasulatan, ang kanyang kayamanan ay galing po sa pandaraya. Sabi, sinisingil niya ng doble ang lahat, mga minamahal, ng kanyang mga sinisingil. Ang kanyang mga kliyente, sinisingil niya ng doble. Pero mula nung napakinggan niya ang salita ng Diyos, mula mga minamalan siya po'y nanampalataya sa malapan ng Kristo, nagkaroon siya ng pag-ibig sa kapwa. Hindi siya inutusan ng ating pinakamamahal Panginoon, mga minamahal, na ipagbili niya ang kanyang ari-arian at ibigay sa mga duka. Yung pag-ibig niya sa malapang ng Diyos ang nag-udyok sa kanya, mga minamahal, para ipagbili ang kanyang ari-arian at ibigay sa mga duka. Ang sabi ng talatang 8, maminamahal, na nabasa natin, Lucas 19:8 hanggang 9, sabi, at si Zacchaeus nagtindig na sinabi sa Panginoon, "Narito, Panginoon, ang kalahati ng aking pag-aari ay ibinibigay ko sa mga duka. At kung sakaling makasingil ako may daya sa kaninumang tao, ay isinasauli ko na makaapat." Kaya sabi ng malapanon sa kanya sa verse 9, sinabi sa kanya ni Jesus, "Dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas sapagkat siya'y anak din naman ni Abraham." Yan po, maminamahal, ang tinatawag na tunay na pagsisisi. Pag totoong ikaw ay nagsisisi, maminamahal, at ikaw po ay nanunumbalik sa Diyos, kailangan iligpit mo yung kalat mo. Ibig sabihin ng iligpit mo yung kalat mo, ayusin mo, mga minamahal, yung mga naargabyado mo. Ayusin mo. Yung kung dati po, maminamal, nakapinsala ka, mga minamal, kailangan bayaran mo ang iyong pinsala. Sinabi ni Zacchaeus, maminamal, lahat ng mga dinaya ko ng doble ay ibabalik ko ng apat na beses. 4 times niyang ibabalik yung nasingil niya ng doble. Sabi niya, maminamahal, at nagtindig si Zacchaeus, sinabi, "Panginoon, kalahati ng aking kayamanan ay kalahati ng aking pag-aari ay ibibigay ko sa mga duka. At kung sakaling nakasingil ako na may daya sa kaninuman, ay isasauli ko po ng makaapat." Yung dobleng pandaya niya, maminaman, 4 na beses niyang ibinalik. Ganun po ang totoong nagsisisi. Dapat iligpit mo yung kalat mo. Dapat ayusin mo, maminamahal, ang iyong atraso. Kung meron ka mga pagkakamali sa kapwa mo, maminamahal, ayusin mo muna. Yun ang totoong pagsisisi. Ang sabi ng Biblia, maminamahal, yung pagtalikod sa kasalanan at paglapit na sa Diyos. Yan po ang ibig sabihin ng pagsisisi. Sabi ng Isaiah 55 verse 6 and 7. Ang totoong pagsisisi ay turn away from sin and turn unto God. Kung talagang nagsisisi ka, maminamahal, lahat ng mga atraso mo, ayusin mo. Ayusin mo yan. Magkaroon ka ng magandang relasyon sa mga taong nadaya mo, nagawan mo ng masama. Magkaroon ka ng magandang relasyon, yung harmony, mga minamahal, at bago mo may pagpatuloy ang paglilingkod mo sa Diyos. You cannot love God but hate your neighbors as thyself. Hindi mo pwedeng ibigin, maminamal, ang Diyos at masuklam ka. Masuklam ka sa kapatid mo, maminamahal. Hindi mo pwedeng iibigin mo ang Diyos, pero at the same time, galit ka naman, maminamahal, sa kapwa mo. Hindi mo pwedeng maiibig ang Diyos ng ganun. Sabi ng 1 John chapter 4, verse 19 and 20, paano mo maiibig ang Diyos na hindi nakikita? Samantalang ang tao nakikita mo at hindi mo maiibig.
Kailangan kung talagang nais mo, mga minamahal, na ikaw po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, ng kaligtasan, sabi ng Biblia, ayusin mo yung kalat mo, ayusin mo yung gusot mo. Sabi, turn away from sin. Tumalikod ka sa kasalanan, hanapin mo ang Diyos. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ang Diyos ay malapit sa mga taong nagsisihanap sa Kanya. Ha? Sabi rito, basahin mo natin Isaiah 55, verse 6 and verse 7. At mamaya, maminamahal, basahin po natin ng isa pang talata. Basahin mo natin Isaiah 55, verse 6 and 7. Dito po sa aklat Isaiah, kabanata 55, talata 6 hanggang 7. Inyong hanapin ang Panginoon samantalang siya'y masumpungan. Pagsitawag kayo sa Kanya, samantala siya'y malapit. Lisanin na masama ang kanyang lakad at ang kanyang liko, ang kanyang mga pag-iisip, at panumbalik siya sa Panginoon at kaawaan niya siya at sa aming Diyos sapagkat siya'y mapagpatawad ng sagana. Amen. Yan po ang totoong paglilingkod sa Diyos. Yan po ang taong naghahangad ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Hanapin mo ang mahal na Panginoon samantalang siya'y masusumpungan. Magsitawag tayo sa Kanya habang siya'y malapit. Ha? Sabi rito, lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang masamang pag-iisip. Manumbalik siya sa Panginoon. Kaawaan niya siya at sa aming Diyos sapagkat siya'y mapagpatawad na sagana. Yan po, maminamal, ang totoong paglapit sa Diyos. Yan po ang tamang maminamal paghahanap ng buhay na walang hanggan at ng kaligtasan. Ang sabi rito sa 1 John chapter 4 verse 19 and 20, mga minamahal, kinakailangan magkaroon ka ng magandang relasyon muna sa kapwa mo. Mga minamahal, hindi ka magkakaroon ng magandang relasyon sa iyong kapwa, o sa Diyos, hanggang ikaw naman po, maminamahal, ay walang magandang relasyon sa iyong kapwa-tao. Sabi rito, basahin po natin ng 1 John 4, 19 and 20. Dito po sa unang Juan, kabanata 4, talata 19 at 20. Tayo nagsisiibig sapagkat siya'y unang umibig sa atin. 20. Kung sinasabi ng sino man, ako'y umiibig sa Diyos at napupuot sa kanyang kapatid, ay sinungaling sapagkat hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakita. At paanong makakaibig siya sa Diyos na hindi niya nakita? Amen. Kaya nga, maminamahal, sinabi ng ating pinakamamala pa, kung gusto mo ng buhay, kung gusto mo ng buhay na walang hanggan, sabi, sundin mo ang mga utos. Huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang makikiapid, huwag kang sasaksi sa hindi katotohanan, igala mo ang iyong ama at ina, at ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi mo maiibig ang Diyos, maminamalanggat na pupuot ka sa iyong kapatid. Sabi ng Biblia, kung ang Diyos na hindi nakikita, ang Diyos ay hindi nakikita, paano maiibig ang Diyos na hindi nakikita? Ganon, ang kapwa mo ay nakikita mo pero hindi mo magawang ibigin. Kaya sabi ng Biblia, maminamahal, kaya nga mangagsisi kayo at mangagbalik loob upang mangapawi ang inyong kasalanan, upang kung magkagayon magsidating sa inyo ang panahon ng kaginawaan mula sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, tayo po'y manumbalik. Sabi rito, maminamahal, tayo mangagsisi at magbalik loob. Huwag tayong tumula dito po sa dayang rich man. Imbis na magbalik loob sa Diyos, nung sinubok siya ng mahal na Panginoon, hindi imbis na manumbalik sa mahal na Panginoon, siya po'y lalong lumayo. Sapagkat sabi, siya ay may maraming pag-aari. Tandaan po natin, maminamahal, ang kayamanan natin sa mundo, hindi po natin madadala sa kabilang buhay. Babalik tayong walang dala. Kaya sa gabing ito, mga minamahal, kung gusto nyo ng buhay na walang hanggan, tanggapin nyo ang ating malapan bilang sariling tagapagligtas habang napapakinggan natin ang awiting I Give You Jesus. Mga minamahal, magsisip po kayo. Sumunod po kayo sa panalangin. Ito po panalangin ng pagtanggap. Panalangin ng panunumbalik sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, napakalaga po magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pag wala kang buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos, magkakaroon ka buhay na walang hanggan sa piling ni Satanas sa impyerno, mga minamahal. Kaya tanggapin niyo ang ating malapang bilang sariling tagapagligtas. Sumunod po kayo sa panalangin, sabihin niyo po, dakilang Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Malapanganan, ako po isang makasalanan. Nagsisisi po ako sa lahat ng aking kasalanan. Mula nang ako po yung nagkaisip hanggang sa oras nito.
Malapang patawarin mo po ako. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay. Baguhin mo po ako. Gawin mo po akong tunay na anak mo sa isip, sa salita at sa katotohanan. Iligtas mo po ako sa ng aking mamahal sa buhay sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Amen and Amen. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan naming pinakamamala pa ng Jesus, malapanong patawarin mo po sila. Isulat mo kalma pangalan sa aklat ng buhay, gayos na mga tunay na anak mo. Hindi nawa ito ang una tuloy ng kanilang paglilingkod, ito na po maging simula. Malapang pangawakan mo po sila, iligtas mo sila sa ng kalamahal sa buhay, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Amen and Amen. Mga minamahal, bilang point of contact, mga minamahal, sama-sama po tayong manalangin. Mag-release po kayo ng pananampalataya. Sabi ng Marcos 11:24, ano man ang inyong hilingin sa pamagitan ng panalangin, pananampalataya, isipin yung tinanggap nyo na. Isipin yung tinanggap nyo na at ito inyong tatanggapin. Kaya patong nyo inyong kamay sa inyong mga radio receiver, sa inyong laptop, sa inyong gadget, sa inyong cellphone o sa tablet. Mga minamahal, sama-sama po tayong manalangin sa pangunang panalangin ng ating minamahal at ginagalang na Pastor, Beloved Evangelist Wildy Estrada Almeida. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sila at malapang sama-sama po namin idinudulog sa iyo, mga kapatid po namin ito may taglay na karamdaman. Malapang nun alang-alang po sa kanyang pananampalataya sa iyong mga salita. Bigyan mo ng kompletong kagalingan namin, Beloved Sister Teresita Vidal. Siya po'y may tumor sa ulo, malapang nung bigyan mo ng kompletong kagalingan. Si Lay Enrique, malapang pananakit ng kanyang braso, pagalingin mo po. Ganyan din si Jose Melado, malapang nung may karamdaman, back pain, malapang hipuin mo po ito. Si Donna Nang, pamamaga ng kanyang muka at bukol, malapang nang bigyan mo ng kagalingan, malapang noon mahupa ang kanyang bukol, malapang noon at si Nancy Balingasa may ubo at may sipon, bigyan mo ng kagalingan. Si Arvin Baral, malapang noon, dalangin po namin na alisin mong hadlang sa kanyang pagdalo sa araw ng linggo, malapang noon. Si Larry Repollo, magkano ng magandang hanap buhay, malapang noon. Baby Pahardo, malapang masama ang pakiramdam, nangihina po sa oras na ito, bigyan mo ng kagalingan, dakilang Diyos, at dalangin din po namin. Si Melody Dalaygon, malapang may hika, hindi makahingat, hindi makatulog, bigyan mo ng kagalingan. Si Arvin Baral, may karamdamang UTI, pagalingin mo po, malapang noon. Si Pat Amosin, may depression, malapang bigyan mo siya ng kaaliwan, malapang bigyan ng kagalingan sa depression. Si Mark Ronquillo, malapang noon, may anxiety, malapang noon. At nawa, dalangin po namin makakilala sa iyo sa katotohanan. Si Nancy Prael, malapang noon, naway matapos na ang lockdown sa Guangzhou, malapang at makabiyahe na po sa dako ng Shanghai, sa dako ng China, malapang noon. At si Rachel Yadap, malapang noon, mawala ang takot, malapang noon. At palayain mo sa demon possession, malapang noon. Si Aurora Santos, pagalingin mo sa sugat sa paa, malapang noon. Si Francesa Pasquito, malapang noon. Dalangin po namin ang pananakit ng kanyang ngipin, bigyan mong kagalingan. Si Hani Sebastian, malapang alisin mo ang kanyang mga bisyo, malapang noon. Si Christian Regonay, malapang hindi nakakain, malapang noon dahil may tama, bigyan mo ng kagalingan, malapang sa Jackie Close. Dalangin po namin, pagpalain mo po siya, malapang maayos ang lahat ng kanyang transaksyon, pagpalain mo siya financially. Si Tess Canlas, maayos ang kanyang retirement, nasa SSS. At si John Balesteros, makakilala sa iyo, malapanginoon. Si Sister Pasimon Amosin, malapanginoon. Dalangin po namin, malapanginoon, na alis yung pamamaga ng kanyang paa. Makalakad na po siya sa malang kapamaraanan. At si Erlinda Simon Kapat, malapanginoon, bigyan mo rin po ng kagalingan. Si Alicia Espiritu Santo, malapanginoon, makakilala at magkaroon ng pananampalataya sa iyo at maglingkod. Si Marivic Ecleo, ang kanyang karamdaman, diabetes, malapanginoon, bigyan mo po ng kagalingan, maging malapo kayo, malapanginoon, siya pa'y dinadialysis, bigyan mo sila ng kagalingan, lahat ng may sakit, may makaramdaman sa oras na ito, sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus, aming sinasaway, ang sakit at karamdaman, demons of infirmities and diseases, demons of cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, tumor, hallelujah, lahat ng uri ng sakit at karamdaman, pinalalayas namin sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Be healed in Jesus' name. Be healed in the name of Jesus. Be healed right now in Jesus' name. Vice is begun, problem be solved in Jesus' name. Amen and amen. Purihin pong ating pinakamamala pa naman minamahal. We love you so much. But there is Jesus loves you more. Binibigyan muli natin ang buong pagkakataon sa ating beloved preacher, beloved brother Bong Biyong.
Amen. Praise the Lord. I-bless po sa ating beloved preacher, Brother Boy Kaluya, sa salita po ng Diyos at napakinggan na pag-aralan sa gabing ito. At sa pangalan po namin, beloved Paso, Lisa Dalmeda, muli po, kami po ipasamantala po ng papaalam. At muli po sa araw po ng bukas, dito pa rin po sa ating webcast, live po yan, gabi-gabi, naman mula Lunes hanggang Sabado, sa ganap na 7 ng gabi hanggang alas 6 po ng ating gabi. At we love you in the Lord, but Jesus loves you more. God bless you po at good night po sa ating po lahat.